Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators. Nagpupugay po sa Tibuok Nasod o Tibuok Kalibutan, Dodong Alan Afable Obrero. Muli ang ating pagbati sa lahat ho ng mga taga-subaybay ng Bistag Live sa Ibayong Dagat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Lahat ho ng mga nakikinig sa ating mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum mga pagari ko. Ganoon din po binabati rin po natin ang ating mga nakikinig sa Zamboanga, mga Chabacano, yung broken Spanish, napakaganda kapag daroon ka sa Zamboanga, kapag nagsasalita na po sila sa Pagadian, mayroon din nagsasalita po ng broken Spanish. Talaga naman mamamangha ka. May intindihan sila ng mga Espanyol, Kastilaloy. Pero hindi nga lang, wala nga lang sa grammar. Buenas tardes, mga Chabacano, ganoon din po binabati natin ang ating mga kapatid na mga Ilocano na imbag na malim kada kayo amin mga Ilocano. Siyak malpasin ti mga kasi anong oras na, 2:00 na. Napintas. Ganun ba? Napintas. Tisidatata. Okay. Ganon din po, binabati natin ang lahat ng mga nakikinig sa ating mga Bicolano. Maray na hapon sa inyo, kabos, mga kapatid namin, mga Bicolano, ganon din po mga ware-ware, mga openg kulo pa yung tanan, mga kabugtuan, mga kasangkayan, ano man ang iyugin bubuhat sa mga oras na ito, opdiak niyo, tub alas 3, yan na ang kulo. Sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin, saan man kayo naroroon, ang aming panalangin, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Unahin muna natin ang ating vaccination update bago po tayo pupunta sa iba pang mga balita. Kasama na rin po yung mga, alam niyo na, politics na lalong umiinit habang napipigtas ang panahon, lalong sumasarap. Sabi nga nila, lalong sumasarap at lalong tumitibay. Sino kayang tumitibay? Okay. Ito na yung sinasabi natin na nagsimula na ang vaccination rollout sa mga menor de edad. Yun po yung 12 to 17 years old. Nagsimula na po yan. Libo-libo na po ang mga nabakunahan dyan. At ang isusunod namang pinag-aaralan ngayon ng ating mga eksperto. Bagamat sa ibang bansa ay kanila na pong ginagawa ito, sinasabi po na ng mga eksperto na magkakaroon na po ng vaccination sa darating na mga panahon sa 5 to 11 years old. Yan. Sabi po ng DOH, ikinukonsidera na po ang pagbabakuna sapagkat binibigyan rin po ng proteksyon ang mga kabataan natin na more or less nasa 13 million nasa age group na yan ibig sabihin 5 to 11 years old, nasa 13 million. Yan po yung babakunahan po natin. Kung yung 13 million na yan, kung titingnan natin sa doses sapagkat in every individual dalawang turok, ibig sabihin yan 26 million vaccine ang kailangan natin, intended for mga kabataan lang, para lang sa 5 to 11 years old lang kung mayroon tayong 13 million, kasi yan ang datos na nakuha po natin.
Pero bagamat sinasabi na soonest possible time, pag naglabas na po ng kautusan ang FDA at sinabi na po na okay na o pwede nang magturok sa ating mga paslit, maaari sa susunod na mga buwan ay magsisimula na po tayo. Yung 12 to 17 years old, tuloy-tuloy lang po yan. At siyempre yung vaccination natin sa darating na 29 this month at hanggang December 1 samantalahin natin sapagkat yan naman ay libre. Tandaan natin na sa mga balita po na nakukuha ng Bistag Live ay mayroon hong mga nakakatakot na mga reports. Kagaya halimbawa ng isang balita na sinasabing mayroon na namang nadiskubre na bagong variant ng COVID-19. Ibig sabihin nagbagong anyo na naman siya. Hindi na yung Delta. Mas matindi pa raw ito sa Delta, itong B11529. Ito yung multiple mutations na po ito. Ano po ito? Na-discover po ito sa South Africa, itong variant na ito na itinuturing isang dahilan ng pagtaas ng bilang ng kaso sa naturang lugar. B11529 variant. 10 beses po nagpapalit po ito. 10 mutations po na mas mataas kaysa Delta variant na may 2 mutations lamang. Di ba? Ang beta variant ay 3 mutation lamang. Ito po 10 mutation po. Kaya kayo po mga hindi pa po nagpapabakuna, magpabakuna na po kayo. Kasi maring hindi pa tapos ang problema natin. Maring tamaan po kayo. Mas mainam may protection na po tayo. Nagpapalit-palit ng anyo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpapalit po ito sapagkat mayroon silang nalilipatan. Nagkakaroon po ng surge. Kapag marami pong mga individual na batay sa sinasabi ng mga eksperto, ang dahilan kung bakit nagpapalit ng anyo, marami na silang nalipatang mga individual, so mga mamamayan o tao. Ngayon, kung wala silang malilipatan, binabaliwala lang sila, hindi na sila nakakapag-mutate, hindi na sila nakakapagbagong anyo. Kaya, laban po ito, hindi lamang ng Pilipinas kung hindi ng buong mundo. Kaya kinakailangan talaga magkaroon po tayo ng mga pagpapabakuna, lalo na inaanyayahan namin kayo. Yun hong mga nakikinig sa Bistag Live. Naanyayahan namin kayo na makibahagi ngayong November 29 hanggang December 1, yan po yung National Vaccination Day natin. Bayanihan, bakunahan, 3 araw po yan. Hindi po kayo sasabihin kumbaga ilalagay na lumibang kayo sa inyong mga trabaho sapagkat ipakita nyo lamang po raw yung inyong mga katibayan na kayo po binakunahan sa araw na yon, excuse na po kayo sa inyong mga trabaho. Wala pong kaltas sa sweldo. Ayun. Ang ibang mga LGUs ay talagang tumutulong kasi alam na nila na talagang napakahirap po ang dinadaanan po ng national government pati ang lokal na pamahalaan. Like for example sa Bukidnon at sa Misamis Oriental, ang mga LGUs doon ay talagang mahigpit sila doon sa mga unvaccinated. Mahigpit sa kanilang mga kawani na hindi po nababakunahan pa. Kasi sinasabi po na hindi basta-basta makakapasok sa trabaho ang mga kawani ng mga LGU sa Bukidnon, sa Misamis Oriental, sapagkat sinasabi po na kinakailangan vaccinated po. Pag hindi po, kinakailangan sila mayroong maipakitang negatibong resulta ng RT-PCR test na magastos. Magastos po yan. Iyon po ay isang kautusan na ipinatupad po ng lokal na pamahalaan. Siyempre,
dahil din sa IATF, ano ho. Sa Bukidnon po yan. Sa halip na, ang iba kasi, weekly, ano ho, ay pinatutupad yung kautosan simula po December po ito, December 1, magkakaroon po ng kautosan na bakunado lamang po ang maaaring makapasok sa mga LGUs. Ngayon, kung sakasakali hindi po, magpapakita po kayo ng RT-PCR test result. O kaya test result na kayo negatibo. Sa Bukidnon, ganun din po. Ang iba, linggo-linggo. Sa Bukidnon, every 2 weeks, magpapakita po kayo ng RT-PCR test result. Ngayon, kung bakurado kayo, excuse na kayo, di ba? Tandaan natin na gumaganda ng laban natin. Ang isa sa mga dahilan kasi na sinasabi ng mga eksperto, ang dahilan ng bakit to gumaganda ang ating laban sa COVID cases, yung katunayan, hindi na po nadadagdagan ang severe COVID cases sa ating bansa. Sabi po ng Department of Health, ang isa sa mga pangunahing dahilan ay na marami na pong nabakunahan dito sa, lalo-lalo na sa mga matataong lugar, sa Metro Manila. Sa Metro Manila, sinasabi po na 100% doon sa almost 100% doon sa general population ay bakunado na. Magandang balita po yan. Ibig sabihin, kung Metro Manila lang pag-uusapan, immune na. Kaya nga, mayroon tayong herd immunity. Kaya nga, marami na pong mga pumapasok ho sa mga opisina ngayon. Nagbubukas na po ang ilang mga pagawaan, mga opisina dahilan ho sa nasa maluwag na sitwasyon na po tayo, mababa na po ang COVID cases sa ating bansa. Sabi nga ng Department of Health, hindi po nadadagdagan na ang severe cases at saka nasa herd immunity na ang Metro Manila. Hindi nga lang magsasabing herd immune na ang mga residente sapagkat mayroon namang mga residente sa nearby provinces. Yun hong mga kagaya halimbawa ng Cavite, Laguna, Batangas, di ba? Bulacan, Rizal. Ito yung mga lugar na malapit po sa Metro Manila kaya hindi naman po pwede isaran ang Metro Manila. Sasabihin, kami hindi kami pwede magpapasok sapagkat kami po ay nasa kategorya na ng herd immunity. Kayo hindi pa. Hindi po pwede yan, di ba? Kaya, at saka marami naman talaga sa mga probinsya nagtatrabaho sa Metro Manila, vice versa. Ang ilang mga lugar din, ito yung nakakainis. Sana magawan po ito ng paraan ng ating mga kinaukulan. Kasi marami naman talaga na gusto magpabakuna. Doon sa ayaw, wala tayong magagawa ron. Kasi wala naman tayong batas talaga na nagsasabi na dapat i-compulsory po. Wala naman tayong batas na ganun. Ang magagawa lang natin, may bigyan ng mga insentibo, yung mga nagpapabakuna, yun huwag papasukin sa ating mga establishment. Kung tayo may-ari at gusto natin makatulong sa pamahalaan, huwag natin papasukin yung mga hindi bakunado. Yan po ay naaprubahan na po ng gobyerno. Binibigyan po ng karapatan ang mga may-ari ng mga pagawaan, mga may-ari ng mga opisina na magpatupad ng kanilang wag lang magtatanggal ng trabaho ng kanilang mga manggagawa. Ngayon, ang inis doon ho sa ilang mga LGUs, meron daw mga bakuna na tinatanggihan. Paliwanag ho ninyo mga LGUs sa inyong mga nasasukupan na willing naman daw sila magpabakuna kaso lang ayaw nila ng Sinovac. Nako, ewan ko lang. Kung may makukumbinsi tayo sa ating ipapahayag. Kasi ako, Sinovac. Sinovac po ako. Nailigtas po ako ng Sinovac nang kami magka-COVID. Kaya, makakapagsabi ako na okay ang Sinovac. Sabi naman ng mga eksperto, kahit anong bakuna na nandyan sa'yo, take advantage na kasi maaaring protektado ka na baka maunahan pa ni COVID. Ngayon, mayroon tayong mga nakapanayam. Nung pangkasagsagan na nagkakaroon ng problema, ano ba talaga ang bakuna na maganda, Sinovac ba, Pfizer, Moderna, ano ba yung pagkakayari nito? Meron sinasabi nilang mRNA, meron naman sinasabi old way of making vaccine.
'Di ba? May mga ganong mga explanation. Ang isa sa mga nakakapanihan po natin ano ho, ay sinasabi yung paggawa ng mga bakuna kagaya halimbawa ng mga flu vaccine, yung pneumonia, ano ho, at iba pang mga bakuna na ginawa, anti-polio, ano ho, yung mga bakuna na yan, yung lumang pamamaraan na pinag-aaralan daw ng mahabang panahon. Ano ho, hindi kagaya nitong minadali, like messenger RNA, yun po yung Moderna, yun po yung Pfizer, ano ho, yung mga kabago na pamamaraan. Meron pang isang term sila na ginagamit, hindi lang mRNA, na makabago po. Ngayon, ang isa sa lahat ng mga ginagawang bakuna, ang isa sa mga makaluma ng pamamaraan na sa paggawa ng bakuna po ay Sinovac. Nung tanungin natin ano ho, ang ilan sa mga doktor, si Dr. Richard Mata ng Davao, ano ho, in-explain niya sa atin, sabi niya, alam niyo po ba na ang Sinovac ay magandang bakuna? Kasi ang Sinovac daw ay nakaka-identify kahit na ang virus na yan, magpalit pa siya ng anyo. Kasi karamihan ng mga nagpapalit, yung ano kasi, yung virus na sinasabi nila, yung coronavirus, nagpapalit po ng galamay. Nagpapalit po ng, para madaling intindi, nagpapalit po ng sapatos. Minsan, puti, pula, itim, gano'n. Ngayon, yung, halimbawa, ibang, sabihin natin pula, yung sapatos niya. Ginawa ang isang bakuna, kagaya halimbawa ng Pfizer, o Moderna, ano ho, o iba pang mga brandang bakuna, para i-identify yung sapatos na pula doon sa, ginagawa lang natin halimbawa, doon sa virus na yan na may suot-suot na sapatos na pula. Ang sabi nila corona o kaya galamay. Okay. Sabihin natin sapatos. Pula yung kanyang sapatos. Nakita ngayon ni Pfizer. Uy, pula, kalaban yun. Lahat ng pula ng sapatos ay talagang kagad sinasakmal ng bakunang Pfizer. Ano ho? Kasi pagpasok sa katawan ng tawang Pfizer, ano ho, ang gagawin ng ating mga antibodies, ito yung kalaban natin. Tuturuan sila na pagkapula ang sapatos, kakalabanin nila. Ngayon, gagawa ngayon ng maraming antibodies sa iyong katawan kasi yung tinurok sa yung Pfizer, yun ang naging nag-trigger para maggumawa ng antibodies na antibodies sa katawan natin para tirahin yung upakan yung mga pula ang sapatos ng mga virus. Pag nagpalit sila ng anyo, sinasabi, nagpalit ng sapatos, nag-yellow o nag-orange. Magdadalawang isip ngayon si antibody. Uy, kalaban ba yun o kampi? Minsan, pag hindi ma-identify, humahalo na. Kakampi siguro to. Ayun. Hanggang sa, later on, hindi na nila ngayon malaman, too late na para masabi ng antibodies natin, kalaban pala to. Nakasama na natin, pati na sila infected. Kumbaga sa marami ng mga infection sa ating katawan. Yun ang explanation sa atin noon ng ating makapanayam, si Dr. Mata. Ngayon sabi niya, ang paggawa nitong ng Pfizer at iba pang makabago natin ngayong bakuna ay messenger RNA. Kaya nga, yung galamay kagad tinitingnan. Yung sapatos kagad tinitingnan. Pero, itong Sinovac, iba naman ang pamamaraan nila, yung lumang pamamaraan na ina-identify yung buong virus. Yung buong virus, Sinovac. Sabi, ito virus, coronavirus to. Pagpasok sa katawan natin ng Sinovac, tuturuan niya yun yung ating antibodies, sasabihin, yan, basta mga ganyan, yung coronavirus yan. Gagawa ng maraming antibodies ang ating katawan na nakaka-identify ng coronavirus. Nagpalit ng anyo ngayon si coronavirus. Nagpalit ng sapatos. Nagpalit,
mayroong ba coronavirus na kulay pula, may kurunding kulay yellow, may kulay blue na sapatos, ano ho. Ang kainaman daw sa Sinovac, hindi lang yung sapatos ang na-identify. The whole body, yung buong katawan. Kaya kahit magpalit pa sila ng sapatos, sasabihin ni Sinovac, o pare, kalaban natin yan. Kalaban natin yung ano na yan, yung foreign body na yan, virus na yan, kalaban natin yan. Kahit nagpalit yan ng sapatos, kahit na ibang kulay yan, pero kalaban natin yan. Tinuturuan hanggang sa pagka nakita, babanatan na yan, pagtutulong-tulungan yan ng mga antibodies natin. Kahit siya magpalit-palit ng anyo, kahit na siya magpalit ng mga sapatos, iba't ibang kulay. Ganun po ay yung pagkaka-explain sa atin sa madaling pamamaraan. Kaya, ang Sinovac, na lumang pamamaraan, kahit anong virus o anong klase ng coronavirus, na-identify niya kasi the whole body, pati na yung sapatos, pati na yung galamay, kung ano man. Kaya pagka nagpalit siya ng anyo, hindi man ma-identify yung sapatos, identified pa rin yung katawan. Babanatan pa rin ngayon yan ng antibodies natin. Yun yung explanation. Yan kaya ang dahilan kung bakit si Secretary Duque ay Sinovac ang ginamit. Si vaccine expert Dr. Lulu Bravo, Sinovac din. Maging si Dr. Mata, Sinovac din ang itinurok sa kanya. Si Mayor Joy Belmonte, Sinovac din. Ano? Ay yung ibang mga, hindi ko lang sigurado yung ibang mga cabinet officials kung anong kailang mga brand. Ano? Ako, Sinovac din. Nailigtas pa ako ng Sinovac. Lahat kami nagka-COVID, buong pamilya, lahat sila nadala sa ospital, naging severe pa yung isa, tapos ako nanatili sa bahay. Ako na lang ang taong bahay. Oh, because of Sinovac. Kaya doon ho sa mga ayaw sa Sinovac, at may balita tayo diyan sa Quezon Province, ano ho, nabuburo lang daw yung Sinovac vaccine. Naku po. Namimili raw sila ng ibang brand. Wag na ho, baka maunahan pa kayo ni COVID. Lalo na mayroon na naman bagong brand ngayon ng COVID. 'Di ba? Sinasabi. Bagong brand na 10 beses nagkakaroon ng mutation, 10 times. Ang Delta variant na tumama sa buong mundo, tumama po sa Pilipinas na biglang dumami, at pagkakaalam ko Sinovac Delta variant yung umupak sa amin sapagkat napakabilis lang, saka biglang nagkaroon ng napuno yung ating ICU at saka hospital beds, ano ho, because of this Delta variant. Yun yung pinagsususpetsahan ng inyong lingkod. Hindi ko naman ipinacheck nung sa akin para ba't pa ipapacheck ko na kung anong variant yung sa akin, gagastos lang ako. Mabuti sana kung sila ang gagastos. 'Di ba? Actually, sinabihan kami na gusto niyo malaman kung anong klase ng variant itong tumama sa pamilya mo. Para ano pa? 'Di ba? Kung malaman ano ngayon, makakatulong ba yan? Kung ma-identify, mabuti ang ma-identify ito. Pagka na-identify, mamamatay si virus, hindi. O kaya ma-identify, tatakbo si virus, hindi naman. Di ba? Gagastos ka lang. Kaya, hindi na namin pinasuri kung anong klase ng virus yan o anong variant. Yun po yung pinaghihinalaan lang namin na Delta variant sapagkat napakabilis po ang mga pangyayari. Napakabilis ang transmission. Ngayon, yun hong mga nasa 37,000 Sinovac na nasa Quezon Province na hindi nagagamit dahil ayaw ng mga residente na magpaturok ng Sinovac, namimili sila. Pakiusap natin, iwan ko kung maniniwala kayo sa akin, basta sinabi ko po yung naging karanasan ko, sinabi ko rin naman ng sino-sino yung mga naturukan, itanong ko ninyo sa mga binanggit natin pangalan kung ano ang tinurok sa kanila, Sinovac po. Ngayon,
kung mayroong Pfizer sa inyo na dumating, okay lang. Kung Pfizer, kung yan ang gusto ninyo, Moderna, o kaya Sputnik B, o kaya Covovax, wala pang Covovax na narinig ko dito, pero may EUA na po sa atin yan. Ano ho, yun yung Johnson Johnson, nasa inyo yan. Kung ano po ang makakabuti po sa inyo. Pero I am strongly recommending ano ho, na talagang dapat magpaturok ho kayo kahit na anong bakuna. Sinovac man yan o another brand. Okay? Pero kung halimbawa mapapanis na yan, kasi may expiration yan, mapapanis na yan, iturok na natin dun sa may gusto. O sa ibang lugar naman. Baka dyan sa Quezon Province, gusto nila ng ibang brand, sayang naman yan, mapapanis. Gaano karami yan? 37,000 Sinovac vaccine po ang maaaring mapanis. Okay. Ewan ko kung ano po ang inyong masasabi dyan. Basta ako, sinasabi ko, magpaturok po kayo. Okay, oras po natin, 27 minutes past 2 o'clock. Ano ho? Magpapolitics po ba tayo? Pero dito muna tayo sa ilang balita para sa ating mga kababayan na nakikinig po, lalong-lalo na doon ho sa mga nagbibisikleta. May magandang balita po tayo. Mayroon po plano ang DOTR na yun hong, di ba, uso sa atin ngayon yung maps, Waze, ano ho, yun hong Google Map, talagang uso natin yan sa mga courier, sa mga naghahatid ng mga pagkain. Hindi naman nila alam yun kasi mga pasikot-sikot, hindi naman siguro nila alam lahat ang mga daan. Pero ang nakakatulong sa kanila, nakasukbit yung kanilang cellphone, naka-monitor doon sa daan na kanilang tatahakin, sa Google Map, sa Waze, o kung ano man ang sa kanila, kanilang ginagamit na apps, ilalagay lang sa tenga, biyahe sila. Pag sinasabi naman kasi sa Google Map po, kaliwa, kanan, di ba? Kaliwa, kanan. Oy, sa unahan, ba traffic? Kung isiset mo naman sa pinakamabilis na ruta, idadaan ka rin sa pinakamabilis na ruta. Hindi mo nga, minsan nga ako, hindi ko alam, may daanan pala rito. Pero minsan, masikip. Pag nagkakaroon ng kasalubong, hinto mo na yung isa. Kasi, hindi daanan talaga siya, pero shortcut. Ganun po, malaking tulong. Ngayon, sabi po ng DOTR, dapat sana maisama sa dashboard ng popular na real-time navigation app, itong Google Map, na bigyan din ng yung mga bike lane roads sa Pilipinas. Kasi po, pwede naman nagbabike ka, tapos ano bang magandang daan na pwede daanan ng bike? Kasi baka mamaya makapunta ka doon sa highway, bawal doon, di ba? Ituturo ka ngayon sa mga daan na pa-shortcut o mas mabilis ka makakarating sa pamamagitan po ng Google Map. Ayan. Yan ay isang magandang informasyon. Sana maaprobahan po kaagad yan kasi ipinapakiusap po yan ng Department of Transportation and Communication. Isa pang magandang balita doon sa ating mga jeepney drivers, mayroon tayong report na bago matapos po ang buwan ng Disyembre, bago matapos ang buwan ng Nobyembre, pagkakaalam natin ibibigay na yung 7,000 pesos fuel subsidy. Ibibigay po sa mga PUJ drivers. Ibig sabihin yan, ano ba ngayon? 26? Ilang araw na lang. Di ba kabukas, makalawa? Di ba? O kaya sa Monday, Tuesday, maibigay na po yung sinasabing fuel subsidy na 7,000 mahigit. Kung hindi ako nakakamali, 7,500. Yan po para sa ating mga jeepney drivers. Yan, magandang balita yan. Dahil makakadagdag din yan, di ba? Sipin ho ninyo, 7,000. At saka, ang dami-dami mga accredited na mga gasolinahan, di ba? Yung
Unioil, Petrolgas, Caltex, Refill, Jetty, Total, Sea Oil, Shell, Petron, kasama dyan sa sinasabing fuel subsidy na ibinibigay po ng DOTR at siyempre kasama dyan yung DBCC, yung Development Budget Coordination Committee, yung ano pang ahensya ng gobyerno, DOE, DBM, Land Bank. Ito po yung mga tumutulong po sa maliban sa DOTR at RTFRB. Ngayon, kung sakasakali makatikim na po kayo ng 7,000, pasalamatan niyo naman. Di ba? Natural lamang yan. Pasalamatan niyo ang pamahalaan sapagkat nagbigay ang pamahalaan ng ayuda para sa inyo. Hindi yung kaliit lang ito. Konti lang ito. Hindi ho yan, hindi yung karapatan. Pribilehiyo lang yan, mga kapatid. Okay, dito tayo sa politics. 32 minutes na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Inom muna ako ng kape. Unahin muna natin. Sa mga natanggal, ang pagkakaalam natin, 200 more or less ang tatanggalin ng Commission ng Election sa mga kandidato. Presidential, vice presidential, mga senatoriables, party list. Yan. Alam niyo po mga kababayan na sinasabi po sa nagsisimula na po tastasin ng Commission ng Election ang ilang mga tumakbong kandidato pati ng mga partido. Isipin ho ninyo, 76 na po party list group pa lamang at mga ilang political parties para ho sa 2022 ang tinastas na ng Commission ng Election. Kasi siguro naiisip siguro nila na pandagdag lang sa problema. Pero paano man nila in-assess, nasa kanila na yan. Isipin ho ninyo, yung one ako driver, kasama sa tinastas yan, ipaglaban mo ang federalismo, Antiguan, Justice Redeemed, OFW Coalition Party, ang bagong barangay, People's Party, Maharlika People's Party, Dakilang Siman, o Dugong Dakilang Siman, Justice Redeemed. Kasama yan sa mga sinabing tinastas ng Commission on Election. Ngayon, sabi ko, kung ano man ang mga pamantayan at naging standard po ng Commission ng Election, nasa kanila na po yan. Basta, siguro, ang panlasa nila talagang hindi oobra. Hindi oobra. Makakadagdag lang sa kanilang ipiprint ng mga pangalan, listahan sa balota. Pero malungkot na balita po yan sa mga talagang nagpreparar, naghanda. Suportan nyo na lamang po doon sa mga party list na malapit doon sa inyong adhikain. Yun na lang yun sa atin. Suportahan na lang ninyo. Tapos, better luck next time. Sa susunod siguro, gawan mo ninyo ng paraan kung ano man ang mga naging sanhi ng inyong pagka-disqualify at na-consider kayong nuisance candidates, tingnan ho ninyo next election kasi every 3 years naman nagkakaroon ng election. Maliban sa national presidential at vice presidential, 6 years. Ngayon, after 3 years, kung na-satisfy ninyo ang commission ng election, di siguro baka magkaroon po kayo ng tsansa. At kung mananalo, isa na po kayo sa mga party list na nasa Kongreso. Mayroon ho kasing may mga paraan naman diyan yung halimbawa, sa ilalim po kasi ng ating batas, kailangan makakuha po ang isang party list group ng kahit 2% lang sa 2% sa total number ng mga botante para magkaroon ng 1 seat, isang upuan. Pag sumubra dyan at sapat, bibigyan ng 2 upuan. 2% lang ang kailangan sa mga bumoto, mga botante. Ngayon,
mayroon din isang paraan dyan, kahit natalo ka na, nakakaupo din, kasi doon sa ating batas, halimbawa, hindi mo nakuha yung 2% requirement, pwede pa rin makaupo, sa pwesto, sa kamara, sa pamamagitan po ng, kung, halimbawa, kung konti lang ang nakapasok, hindi umabot ng 20% ng mga House members ay mula, kasi sinasabi po diyan sa batas na ang mga hindi na kapasok sa 2% requirement ay pwede pa rin makakuha ng pwesto sa pagiging mambabata sa Kamara base na rin sa party list law na dapat ay 20% ng mga House members ay mula sa party list. Ibig sabihin, kung hindi umabot sa 20%, yung mga party list na nanalo, nakakuha ng 2%, maaaring may pag-asa pa po kayo na maging kabahagi doon. Kasi sinasabi sa batas na ang dapat ay 20% ng mga House members ay mula sa party list group. Well, nasa na yan, nasa Commission on Election again yan, at saka mga eksperto diyan sa batas kung paano po nila gagawa ng ng paraan. Pero sinabi na natin, batas naman yan eh. Hindi naman po pwedeng baguhin yan unless nagkaroon ng amendment. Tandaan natin, ang mga inaasahang bubuto ngayon, marami-rami. Nasa 60 million megit. Ang sabi nga nila, 65 million na mga botante ang magpa-participate ngayon. Kasi nagkaroon po tayo ng 65 million megit na mga nagparehistro. Isipin ho ninyo, pandemya, umabot tayo sa ganung karami. 65%. Marami yan. Ngayon kung sakasakali 65%, 65 million. Ilan po ang boto ng ating presidente? 15 million lang. Naupo na siya sa palasyo ng Malacanang. 15 million lang yan. Ilang sa 65 million, ilang 15 million yan? Di ba? More or less, nasa 4 na 15 million. Di ba? Ang 65 million, 4 na 15 million. Ngayon, kailangan mo ng 15 million, more or less, para manalo ka. Ilan ba mga kandidato ngayon? Mga 7? O mahigit pa? Saglit lang ha. Mukhang inuubo ako eh. Okay, tuloy natin. Kung 65 million yan, at meron kang 15 million, baka maging presidente ka na. Pero kung two-party system, dapat mas maraming boto mo sa iyo, mas maraming boto ka kaysa sa kalaban mo. Kung magpa-participate yung 65 million, more or less, nasa 33 million dapat ang mapupunta sa iyo para umaupo ka. 33 million. Ngayon, 15 million sapat na para ikaw ay maging presidente, pinaghati-hatian na sa iba, yun ang kunin mo. Diba? Ulitin natin. 65 million. Ngayon, kung sakasakali, two-party system lang tayo, kailangan mga more or less nasa 33 million ang mananalo. Kasi kung 65 million yan, 33 plus 33, 66 million, 65 lang. Di 33 million, more or less. Yun ang dapat makuha mong boto para matalo mo yung kalaban. Pero maraming tumatakbo, kaya mahahati-hati. Kaya tama yung sinasabi na minority president lang ang nakakaupo sa palasyo ng Malacanang sapagkat napakarami pong mga kandidato. Mayroon tayo. Mga 7 kandidato. Sino ba yung mga kandidato natin? Isko Moreno, Lacson, si Pacquiao, Leni Robredo, Bongo,
BBM, 6. Saka mayroon pang iba. Maglalaro sa ganong karami. O, kung meron kang 15 million, maaaring, kagaya ng kay Presidente, nagkaroon siya ng 15 million, maaaring ikaw ang mananalo bilang Presidente. 15, 16 million. Okay? Mayroon daw isa sa katuparang mock election ang Commission on Election sa huling linggo ng buwan ng Disyembre. Kakaroon ng mock election para ma-practice ano mga dapat pang gawin, ang dapat pang paghandaan. Yan po ay gagawin po ng Commission on Election bilang paghahanda. Ngayon, doon naman sa pagpapa-drug test, tandaan natin naging maganda po ang diskarte ng ating presidente. Sinasabi po natin yan na naging magandang diskarte ng ating presidente sapagkat nagpalutang siya na isang presidentiable ay nagdodroga. Anong ginawa ng mga presidentiables? Kasi siyempre ayaw ng taong bayan na nagdodroga ang magiging pangulo. Ang ginawa ng mga presidentiables, nagpa-drug test sila. Yan ang naging resulta sa palutang ng ating presidente na isang presidentiable ay nagdodroga. Nagpa-drug test na po sino? Lacson, BBM, Isko Moreno, di ba? Pacquiao, ginagamit niya yung kanyang laban noon, huling laban niya. Ang hindi pa po nagkakapagpa-drug test si Bongo at saka si Leni Robredo. Iba siguro, baka yung ibang mga presidentiables na hindi natin nababanggit, dispensa por favor, yung nababanggit lang po natin yung talagang mga matutunog. Yung iba ng mga presidentiables, hindi naman natin minamaliit, pero kung kayo po yung nagpa-drug test, very good. Yung mga hindi nagpa-drug test, hindi naman po kayo ikukulong. Hindi naman kayo tatanggalin kung sakasakali qualified kayo sapagkat sa Omnibus Election Code natin, hindi naman compulsory na nire-require na dapat magpa-drug test po ang isang kumakandidato. Kaya, walang madi-disqualify kung ikaw qualified at wala pong kaparusahan kung hindi po kayo na nakapagpa-drug test. Pero, plus factor yan kung magpapadrug test kayo kasi ayaw ng taong bayan na magkaroon tayo ng presidentiable o presidente na nagdodroga. Kasi matindi po ang laban natin sa illegal drugs. Hindi pa po na tatalo ang illegalista sa droga dito sa ating bansa. Kulang pa yung panahon ni Presidente Duterte. Kaya kinakailangan ituloy pa beyond the term of the president. Ngayon, kung ang susunod na presidente nagdodroga, paano natin lalabanan ng illegal drugs sa bansa? Malambot ang ating paglaban sa illegal drugs. Pero kung kasing tatag, kasing tibay ng paninindigan ng ating presidente, magandang laban. Kasi malapit-lapit na po matalo. Ang sabihin na natin? Kung hindi man tuluyang matalo, malaking kabawasan. Yun yung kainaman kung hindi nagdudurog. hindi nagdudroga yung susunod na presidente. Kaya pasalamat po tayo na pinalutang po yan ng ating Pangulo. Kung estratehiya man yan o mayroon talaga siyang sinasabi, tinutumbok, hindi natin alam. Basta dadalawa na lang ang mga kilalang presidentiables na hindi pa po nagpapadrug test. Senador Bongo and Leni Robredo. Ewan ko lang by this time baka mayroon na po. Pero ulitin ko, hindi po sila obligado. Pero plus factor kung nakapagpabakuna po sila. Diba? Ano po yung isang balita na gusto ninyong malaman? Kahapon, lumutang po yung balita na nagpapahiwatig na mag-withdraw si Senador Bongo. Di ba? Nagpahiwatig. Kahapon, binasa ko yung buong statement ni Senador Bongo sa programa namin ni Bistag Hero Robregado sa Radyo Pilipinas, sa Tropang Bistag. Binasa ko po rin po yan sa YouTube channel ng inyong lingkod,
ah, Tropang Bistag, Bistag, Dodong Alan Bistag TV. Yun po yung ano natin. Yung, pinaplug ko rin po itong programang ito. Itong Bistag Live sa BSC, Broad Streamcast Communicators, doon sa programa kong mga binabanggit. No. Yun buong statement ni Senador Bongo, binasa natin. At nakikita natin yung talagang pagpapahiwatig niya. Katunayan hindi naman itinanggihan ni Senador Bongo eh. Ewan ko lang by this time na nagpo-programa tayo kung mayroon ng development. Pero pagkakaalam natin, may pahiwatig na. Si Senador, si Gobernador, si Gobernador Mamba, sinasabing nagpahayag na siya, Governor Manuel Mamba ng Cagayan, na pinatawag daw sila, ang akala nila, pagpupulong lang para ipakilala, at hingin yung kanilang suporta. Pero ikinagulat daw ng mga naroon, mga gobernador, mga cabinet secretaries at mga iba pang mga bisita sa naturang pagpupulong, noong Miyerkules po ito ng gabi, sa pahayag po na nagpapahiwatig si Senador Bongo na mag-withdraw sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Ano po ang ilan sa mga kadahilanan? Ang isa sa mga kaya pangunahing dahilan ni Presidente Duterte, Senador Bongo ay si Presidente Duterte. Nahihirapan daw parang lumalabas na hirap ang kalooban ni Presidente. Ayaw niyang makadagdag pa siya ng paghihirap ng kalooban ni Pangulong Duterte sapagkat matanda na. May edad na yung ating presidente. Siyempre, yung anak ni Presidente nasa kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos kalaban ni Bongo. O paano yan? Susuportahan mo yung anak mo bilang Vice President sapagkat wala namang Vice President sa ang PDP Laban. Tanga ni Presidente ang PDP Laban bilang chairman, pero hindi naman siya tumakbo sa PDP Laban sa ilalim ng partido na PDDS, sa ilalim ni Senador Bongo bilang senador. Ngayon, susuporta na lang doon sa pagiging presidential ni Senador Bongo ang PDP Laban. Pero hati po yan. Bakit? Dahil kay Inday Sara. Si Inday Sara, marami pong mga talagang sumusuporta na mga PDP Laban. Lalo-lalo na yung mga original PDP Laban. Marami dyan mga taga Mindanao na original na PDP Laban. Yan ay solid Inday Sara. Pag sinabi po ni Presidente Duterte, dito tayo. Pag sinabi ni Inday Sara, dito tayo. Talagang may pupunta kay Inday Sara. At bibitawan si Presidente Duterte. Kaya, sabi ni Senador Bongo, na nahihirapan din ang Pangulo. Nahihirapan din siya. Kaya, supreme sacrifice yung kanyang sinabi. Na maaaring mag-withdraw siya. Bagamat masakit sa kanyang kalooban, pero maaaring gawin niya. Ngayon, ang tanong natin, kung sakasakaling mag-withdraw, matutuluyan po na mag-withdraw si Senador Bongo at this time, sino mabibinipisyuhan? Sa palagay ho ninyo, sino po ang mabibinipisyuhan doon sa pag-withdraw kung mag-withdraw si Senador Bongo? Sandali lang, tingnan muna natin itong mga Angelica Paz, magandang hapon po sa inyo, Sir Alan. God bless and more power po sa inyong lahat sa BSC. Salamat po, Angelica Paz. Nako, karakter to. Hello po, gandang hapon po, watching from Nagoya, Japan. God bless, more power to your program. Kaso lang, hindi ko mabasa yung mukhang hinapon pa to. Marunong ako magsalita ng waray Cebuano at marunong din ako magsulat ng Cebuano at waray, pero hindi ko mabasa yung pangalan nyo ninyo. Dispensa por favor. Pero binasa ko naman yung message nyo. Hello po, gandang hapon po, watching from Nagoya, Japan. Mayroon akong alam na hinapon na salita.
Suzuki, Yamaha, Honda, Ajinomoto, Toyota. Nabiro lang po yan. Ano. Kung sino ka man, maraming salamat po. Oy, Ben Paipon. Good PM, pare ko. Tata Ben, good afternoon po. Maraming salamat. Ano ho, Tata Ben Paipon, sa nandyan po kayo, nakaalalay. Salamat po. Sa mga hindi po nagpaparamdam sa atin, ano ho, pero nakikinig, salamat po sa inyo. Pero gusto ho ninyong ma-recognize, ano ho, hi, hello lang. Mababasa na po natin yan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga programa dito sa Broad Streamcast Communicators. Ano ho. Hindi lamang po yung programa po ng inyong lingkod sa lahat ng mga programa natin. Ngayon, kung sakasakali gusto ho ninyong makinig sa atin sa gabi, mayroon po tayong Dodong Alan Bistag TV sa YouTube channel naman. Sa YouTube. 7 to 8. Ano ho. Doon po, mahaba yung ano natin doon, talakayan. At masaya tayo doon kasi marami po nagpa-participate sa atin. Ano. Okay. Balik tayo rito kay Senador Bongo. Sino mabibinipisyohan kung sakasakali magwi-withdraw si Senador Bongo? Maaari mayroon mang masaktan, kakalas, pero karamihan kung saan ang ituro ni Presidente ang susuportahan. Kay India Sara na PDP laban, kay India Sara na yun eh. Pupunta na yun kay India Sara at saka sa presidentiable niya, kay BBM. Ngayon, doon kay Presidente Duterte, sino ang maaaring suportahan? Ewan ko lang kung susuportahan ni Presidente Duterte, ano ho, kung sakasakali magwi-withdraw si Senador Bongo, susuporta siya kay Leni Robredo, most likely not. Si Isko Moreno, sino pa? Si Lacson, si Manny Pacquiao, o si BBM. Yun. Kung ako ang tatanungin ho ninyo, kung sakasakaling matutuloy, magwiwito si Senador Bongo, ang mabibinipisyohan para sa akin ay si BBM. Ano ho? Lalong lalakas si BBM. Alam naman natin malakas. Hindi naman maitatago yan, mga kababayan, sapagkat sa survey, andyan na, lumalabas. Sa ngayon ha, kung magkakaroon ng botohan ngayon, ano ho, liyamado siya sa survey, pati na sa ibang bansa, sa mga OFWs, talagang ganyan, sa mga rally, sa mga sorties, talagang maraming sumusuporta kay BBM. Ngayon, kung magwi-withdraw si Senador Bongo, idadagdag mo yon. Hindi mo naman pwede idagdagin basta-basta doon sa mga ibang presidential balls. Alam naman natin na mas malapit naman ang damdamin ni Presidente Duterte sa mga Marcoses. O pupunta ba siya doon sa ayokong magsabing dilaw kasi pagka nahati tuloy yung tao, dulawan. Ayokong magsabi kay Leni Robredo o kay Vice President Leni, kay Isko Moreno, kay Manny Pacquiao at kay Lacson. Pupunta ba siya ngayon doon, si Presidente Duterte o pupunta rito kay Marcos? Kung kayong tatanungin ko, siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, mas marami pong sasang-ayon sa akin na ang pupuntahan ni Presidente Duterte at susuportahan, siyempre yung kanyang anak. Natural. Sino sinusuportahan ng kanyang anak? Di si BBM. Di siya, malamang-lamang kay BBM siya susuporta. Di ba? Pag sinabi ni Presidente Duterte, dito tayo kay BBM, marami pong susunod kay Presidente Duterte sapagkat may solid DDS talaga. Meron talagang solido. Nung magkahiwalay nga yung anak at saka ama makikita mo doon sa social media na nagsasabi solid DDS tayo, kay Duterte tayo, kahit anong mangyari, mayroon naman kay Sara tayo. Talagang yun yung nararamdaman ni Senador Bongo na kakaroon ng disunity, na po pwede naman pag-isahin. Ngayon, nag-iisip siya kung magwi-withdraw siya. Kung magwi-withdraw naman si Senador Bongo, senador pa naman siya hanggang 2025, di ba? Senador pa naman siya, 3 years pa ang kanyang termino. Tumakbo man siya pagka-presidente, pag matalo, sa ngayon, hindi naman talaga pumipick up ng todo. Sa ngayon, pagka si Senador Bongo ay tumakbo, makakabawas lang sa boto ni
ni BBM, maaaring madali masilat sila ng mga kalaban dahil sa kanyang pagtakbo. Kung hindi siya manalo, si Senador Bongo, babalik man siya sa pagkasenador, pero maaaring matalo ang sinusuportahan ng kanyang ng Vice Presidente na anak ng ating Pangulo, si Inday Sara, na si Senador Bongbong Marcos. O di, ano mangyayari? Nagpagulo lang siya. Ngayon, binawasan lang niya yung boto ni BBM o kasama si Inday Sara. Ngayon, kung sakasakali, magwi-withdraw siya, mapupunta kay BBM, magiging lamado lalo si BBM. Ngayon, estratehiya yan. Kaya malalaman ho natin yan pagka nangyari yan, tiyak na mayroong sasabihin si Presidente Duterte. Tiyak. Kung ano man ang sasabihin ng ating Presidente, nasa kanya na po yan. Pero narinig po natin, nung tanungin siya, Mr. President, bakit hindi kayo tumakbo sa PDP Laban, sa ilalim ng partidong PDP Laban sa pagkasenador? Si Bongo rin, bakit naman hindi tumakbo siya sa presidentiable sa PDP Laban? Nag-withdraw naman si Bato de la Rosa, pwede naman siya roon. Katunayan, siya ang iniendorso ng PDP Laban, Kosiwing, na tumakbo bilang presidentiable. Kaya welcome na welcome siya roon. Pero bakit hindi siya tumakbo roon? Ang sagot ni Presidente, bakit hindi tumakbo? Estratehiya. Ngayon, is it possible also na sabihin ni Presidente, itong mga nangyari na nag-withdraw si Senador Bongo at mabibiyayaan si BBM, sasabihin ni Presidente, is political strategy. Doable po po yan na pwede sabihin ni Presidente. Sa tingin ko, yes. Ngayon, kung yan po ay estratehiya, antayin natin kung si Presidente sasabihin po yan. Kasi sasabihin yan kung talagang estratehiya nila o whatever. Pero sa tingin ko, noon pa naman yan sinasabi ko. Di ba noon, nagpahayag na po ako niyan. Sinabi ko na, si President BBM, si Inday Sara, tapos si Presidente tatakbo bilang senador at he will be eyeing as Senate President. May kausap ako niyan. Kausap ko isang PDP Laban sa national, mataas ng katungkulan sa national. Kausap ko siya. Ayaw niyang maniwala sa akin. Sabi ko, basta yun ang final ko, line up na nakikita ko. Ngayon, naniwala na siya. Isa pa, sabi ko, maaring mag-withdraw si Senador Bongo. Noon pa yan, kapapasok lang ni Senador Bongo. Kakafile lang ng COC. Sabi niya, hindi mangyayari yan. O ngayon, kagabi pala, kausap ko, sabi ko, ano na? O nga, ano? Pero, hindi yan nangangahulugan na may connect ako roon. At alam ko, pagbasa lang natin yan sa mga nangyayari. Estratehiya, maaari, yes. Di ba? Kasi, ang ating Pangulo hindi talaga papayag basta-basta na matatalo yung kanyang manok. At baka mamaya ang manalo yung kalaban at alam naman natin may mga pressure po. Hindi lang dito sa lokal, dito sa ating bansa sa Pilipinas, kung hindi sa international community. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Wala na tayong oras. Daghang salamat sa inyong tanan. Kini si Dudong Alan Afable Obrero na inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye! Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. God bless.